Sobrang dami nga nang nangyari sa 2024 namin ni King Kong. At ito nga yung unang Christmas na kasama na namin ng aming anak na si Gianna. Konnichiwa, Jana des. Isa akong dating OFW sa Japan na ngayon ay for good na muna dito sa Pinas. Today is December 24, 2024. Bisperas nga ng Pasko. At syempre, kailangan nating mag-prepare para sa Noche Buena. Ngayon na nga lang ulit ako makapag-celebrate ng Pasko dito sa Pilipinas kasi 6 na taon na akong nagtatrabaho sa Japan. Nakauwi naman ako ng Pilipinas once noong 2022 pero February kasi yun, kaya hindi Pasko. Pero this year ay ibang-ibang Pasko na nga yung sasalubungin natin kasi meron na akong anak at nanay na ako. Anyway, after ko pala maligo, sakto may dumating na order. Karamihan nga kasi ng mga needs ko at needs ni baby, no-order ko na lang para hindi na hassle lumabas. And sa mga nanay dyan, ano bang may recommend nyo na magandang diaper? Magti 3 weeks na nga nito si baby at nagtatrial pa ako sa mga diaper. Ang una niyang ginamit ay yung Huggies Skin Perfect. Okay naman siya. And then tinry ko nga tong Unilove. Parang manipis siya. Tsaka ang liit kay baby nung sa newborn. Or malaki lang talaga tong baby ko. Kaya yung sunod na in-order ko naman, Pampers naman at small size. Hindi pa nga dumadating at inaabangan ko na. At meron din pala kaming dumating na bisita, kaibigan yun ni Mama, si Tita Annie Arellano. Shoutout po sa inyo. Salamat po sa papasko kay Bebe Gianna ko. Maya-maya may dumating din palang another delivery, pero itong delivery niya ito ay pampakilig. Away muna bago flowers. Char. Syempre, ito ay galing kay Daddy King Kong. Christmas and congratulatory gift sa akin kasi nga ako ay nanganak. Si King Kong po ay nasa Japan at doon po kasi siya nagtatrabaho. Isa siyang truck mechanic. At yung nasa likod ay yung kawork niya naman na Sri Lankan. Alam nyo ba, sa loob ng aming 5-year relationship and never kaming nagkasama ng Pasko. Since LDR nga kami nung nasa Japan din ako sa Nagano, siya naman sa Tokyo. Ang Pasko kasi sa Japan ay hindi holiday. Lahat nga ng tao ay may trabaho. Normal na araw yun doon sa Japan. Kasi nga, hindi naman sila mga Katoliko, kaya ganun. Although, sineselebrate pa rin naman nila, may Pasko pa rin, nagme-Merry Christmas sila, pero usually ay para sa mga lovers, sa mga nagde-date. Kaya kung napapansin nyo sa mga anime or sa mga Japanese movie, kapag Pasko, nagde-date sila. Kaya as a Pinoy na nasa Japan, boring talaga ang Pasko doon. Unti-unti na din pala kami nag-prepare ni Mama ng mga lulutuin. Pero konti nga lang naman kasi dalawa lang kami at pangatlo si Baby Gianna. Yung pinsan ko naman, di pa namin sure kung dadating o hindi. Pero at least may kasama si Mama kasi ilang taon na nga din siya mag-isang nagpapasko at nag-New Year. Ang tatay nga kasi namin ay ilang taon nang sumakabilang buhay. Kaya pala dalawa yung bouquet of flowers kasi tigisa kami dyan. Akin yung isa at kay Mama naman yung isa. Nagte-thank you nga din kasi si King Kong kay Mama kasi nga si Mamang nag-aasikaso sa akin nung nanganak ako, nung nagbubuntis ako hanggang ngayon. Ang hirap pala kasi talaga mag-alaga ng bata lalo't mag-isa ka. Naiintindihan ko na kung bakit may mga naluluka after mga anak. Kaya sobrang thankful talaga namin ni King Kong kasi nandyan si Mama. Gustuhin man ngang umuwi ni King Kong at makasama kami sa mga araw-araw at sa mga special na araw. Mahirap nga kasi yung trabaho niya ay nasa Japan. At ako naman ay talagang nag-resign dun sa aking dating trabaho sa Japan. Kasi syempre, kailangan ko mag-focus kay baby. Bago nga kami kumain, hinahanap ko to si Mama, yung pala'y nasa kwarto, binuksan na ang kanyang piggy bank na hinuhulugan niya ng buong 1 taon. Isang buong taon kasi siyang nag-iipon para sa mga ipapapasko sa mga bata sa Christmas Day. Lahat ng nilalagay niya dito ay 5 piso. Basta daw kapag nakakita siya ng 5 peso coin, ay hinuhulog niya dito. At taon-taon niya na nga itong ginagawa para daw makapag-give back naman daw sa mga bata. Lately ko nga lang nalaman na hindi pala buong Pilipinas ang mga bata nagbabahay-bahay para mamasko. Kasi yung mga friend kong Bisaya at si King Kong din, dun sa Mindanao, hindi daw sila ganun. Pero dito sa amin sa Quezon Province and mostly dito sa Luzon, every Christmas Day, December 25, ang mga bata maagang gumigising, nagbibihis ng magandang damit, at nagbabahay-bahay para mamasko. Yung iba regalong binibigay at yung iba naman ay pera. At syempre, na-experience ko yun buong childhood ko at bihira nga lang ako makaabot ng 1,000. Kaya dito sa amin, kapag bata talaga, sobrang sasaya kasi madami silang pera. Dumating din pala yung isa kong pinsan na si Lemlem kasi dito din nga siya kumain. Noon nga may trabaho pa ako, every Christmas, nagpapadala ako kay Mama ng pera tapos listahan ng mga inaanak ko para ibigay yung mga papasko ko sa kanila, pati sa mga pinsan kong bagets. Kaya syempre, ngayong Pasko, hindi din mawawala yung kay Mother. Pagtingin ko nga sa wallet ko, wala pala akong cash, kulang. Di na nga kasi ako naka-withdraw kahaba ng pila sa mga ATM machines. Oh, Mama. Bluetooth disconnected. Merry Christmas. Ano yan? Baklatin mo. Saan galing? Tingnan lang. 5,000. Wala pa akong cash eh.
Anak ng tipaklo. Basta may 5,000 ka sa akin. Merry Christmas! Thank you, anak. Baka pa Kinabukasan nga ay Pasko na ready na nga itong mga coins ni Mama sa mga bata. Kaso naman biglang maulan ang Pasko natin this year. Medyo konti nga lang yung mga bata na masko kasi nga maulan. Pero dito naman sa amin hanggang mag January 1 diretso pa rin ang namamasko. May mga iilan-ilan pa rin na dumadaan at pinagbibigyan naman. Kayo ba nung mga bata kayo, magkano yung naabot ng napapamaskuhan nyo? Ako kasi swerte na kapag umabot ng 1,000. Pero noon naman kasi malaki-laki pa yung value ng pera kaysa ngayon. And that's it for today. Jane, mite korete arigato. Bye-bye. See you in my next vlog. Merry Christmas. Shout out pala kay Ate Jaja tsaka kay Joy Resurrection. Thank you sa papasko kay baby.